May tanong sa akin, boss, tanong lang po, halimbawa po sa Mindanao ang taong nangutang, sa Mindanao din ba ang hearing ng small claims? TY po. Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, so bago ho natin sagutin nyo inyong katanungan, alamin po muna natin na para saan ba yung small claims. Okay, ito pong small claims kasi is kumbaga hindi na ho kailangan ng abogado. So for example po, meron hong nanghiram sa inyo ng pera na hindi po nakabayad, no, or di kaya meron kayong serbisyo, no, na hindi binayaran. For example, tapos meron pa yung for example, hindi nakakabayad sa upa. Okay, yun po, pwede po yan sa small claims as long as ang halaga po niyan is 1 million pababa. Okay, yun po yung range. Range po yan kasi may mga nare-receive po akong mga comments and mga messages na mali daw po yung sinasabi ko kasi dapat daw po umabot ng 1 million yung utang, hindi po. Okay, kahit po magtanong po kayo sa abogado, ito nga po pala, disclaimer, hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Kung ano man po yung sinasabi ko rito is base po sa aking experience. Okay po? Dahil po ako po tumutulong sa pag-file po ng small claims, no, sa small claims court. At may mga kaibigan, kumpare tayong abogado na napagtatanungan. At syempre po, nagre-research po tayo. Okay? So, ulitin ko, hindi po tayo abogado. Kung meron ho kayong hindi na niliwanagan, o di kaya sa tingin nyo hindi tama yung aking sinasabi, dumulog ho kayo sa abogado. Kasi sila po ang nakakaalam yan dahil yan po ang kanilang forte, kanilang tinapos. Okay? So, ito po niliwanagin natin ang small claims po, no, ang halaga is 1 million pababa. No, hindi niyo kailangan ipunin ng 1 million para makapagsampa ho kayo ng small claims sa small claims court. Pero dapat na-exhaust niyo muna, no, lahat ng pamamaraan ng paniningil. Okay? Yan po yung pwede nyo tawagan, email nyo, okay? Restructure nyo, tapos kailangan ho yan, napadalan po ng demand letter. Okay? Tapos, ang hinahanap po kasi sa small claims court is, no, yung mga documentation po, no, pagpapatunay na yan ay may nahiram sa inyo, tapos pagpapatunay na talagang sinisingil po ninyo. So, yun po yung kailangan yung ihanda kung kayo po, no, ay maghahabla, no, sa small claims court. Okay, ngayon, dun po sa katanungan na kung saan po, no, yung hearing or kung saan ihahabla yan. Okay. So, dun muna ho tayo kung anong mga klaseng korte. Ito po yan, no? Metropolitan Trial Court or MTTC. Ito po ang nag-handle sa small claims in Metro Manila. Municipal Trial Court in Cities, MTCC, handle small claims in cities outside Metro Manila. Municipal Trial Court, MTC, handle small claims in municipalities. Municipal Circuit Trial Court, MCTC, handle small claims in areas where there's a lack of MTCs. Alright, so maliwanag po yan So municipal level po siya. Okay, hindi ho yan sa RTC o sa Supreme Court. Okay? Sa lower court po ang small claims. Ngayon, ayon po sa sa tawag dito sa guidelines po ng small claims, pwede hong magsampa ng kasong small claims kung saan po, no, nakatira yung yung nagpautang or yung pinautang. So, dalawa ho yan. Okay? So, padaanin ho muna natin yung ambulansya. Pasensya na ho kayo. Emergency yan. Nasa tabing kalsada tayo. Okay po? Padaanin lang natin. Sana po safe sila. No? Okay. So, tuloy po natin. Ulitin ko po. No? Ang pagsasamba po ng kasong small claims is dun po sa lugar ng address nung nangutang or nung nagpautang. Okay, dalawa ho yan. Pwede hong mamili, no, kung saan nila po pwedeng ihabla. Now, kung kagaya ho sa inyo, sabi niyo ho, sa Mindanao, maaari ho nilang isampayan sa Mindanao.
Kung talaga pong gusto nilang maayos yan. Okay? Ngayon kasi, siyempre, malalaking kumpanya yan or tao, baka mamaya ang inaano lang nila is sasampa ako ng kaso para ano na lang to, para lang masabi nga kapag sampa ako ng kasong small claims. So, kasi pag yan hindi nyo nasipot, no? Meron meron tinatawag na na nanalo by default. So, maaari nila yung isampa kung saan po sila, kung saan naka-reside o saan naka-address yung nagpautang. Kung sa tao yan, maaari yan, dun lang sa lugar po ninyo. Kung taga Mindanao kayo, sa Mindanao din nyo yan, isasampa. Pero kung paano yan, kung sa online lending apps na mga bugo. Diba? Let's say po, lumusot at nakapagsampa sila ng kasong small claims. Paano kung taga Metro Manila yan? Siyempre ngayon, kailangan puntahan mo sa Metro Manila kasi hindi nyo naman pwede yan yun Ikatwira na, taga Mindanao ako Diba? Bakit dyan yung isinampa? Hindi ko kasi, base ko sa guidelines po, pwede sa dalawang lokasyon. Kung saan po nakatira o saan naka-address yung nangutang at saan naka-address yung nagpautang. So, legal po yung gagawin nila. Pwede nilang isampa yun dun sa address nila. Diba? So, matatalo kayo ngayon yan by default kung hindi nyo mapupuntahan. Okay? Kasi may mga ganun pong cases talaga. So, ngayon, ang malaking question mark doon is, paano ngayon, kumbaga ipapatupad? No? Kasi syempre, nanalo sila by default Diba? Paano ngayon ipapatupad yun? So, may mga sheriff po ngayon na pwede nilang utusan, para sa garnishment. If in the event na garnishment po, yung gagawing magiging desisyon ni judge dun sa sinampang kasong small claims yan medyo nandun na tayo madali ang proseso pero masalimuot pa rin yan. Okay, hindi naman po porket na sinabing nanalo na sila ganun na kadali panalo na agad sila. Hindi, syempre pagka sinabi ni judge ito ang gawin niyo ito na pagdesisyonan ko diba, i-garnish nyo yung ganito. So, antayin mo ngayon yung proseso na para mabayaran sila. For example po, let's say, garnishment, di ba? Meron kayong, let's say, sasakyan. So, i-garnish yung sasakyan, pero hindi yung sasakyan na ibibigay sa kanila. Okay? Yung korte po ang magbebenta nun. Ngayon, kung ano po yung naging proceeds nun, yun lamang po yung ibibigay. Yung parte nun na ibibigay dun sa nautangan po ninyo. Kung may natira dun, ibibigay ho sa inyo. Okay, ganun po siya. Kaya medyo tawag dito, komplikado talaga yung pagsasampa ng small claims. Pero base kasi sa experience ko, kami po talaga pumupunta dun sa lugar nung nanghiram. Kasi ang gusto namin maayos Okay, ang talagang pakay namin, maayos yung utang, makabayad yung kliyente. Hindi yung bigyan ng problema pa yung kliyente kasi biruin mo hindi na nga nakabayad. Di ba? Papupuntay mo pa sa Metro Manila. Di panibago na namang yun. Problema dun sa nanghiram. Pamasahe, di ba? Yung tutulugan doon, yung kakainin doon. Hindi ba? Kasi nandun na tayo isang araw lang yun. Pero di po ba abala. Kaya kami ang ginagawa namin, pumupunta kami dun sa lugar kung saan naka-address po yung nakahiram sa amin para po talagang maayos. Kumbaga, magkaroon po ng pinal na desisyon. Makausap namin siya, malaman namin ano ba talagang maituto. Kasi hindi naman kami magsasampa ng kaso ng small claims para lang abalahin. Gusto namin matapos. Mabayaran. Win-win solution ba? Matapos nyo yung utang, di ba? Matapos nung namin, kliyente namin, at kumbaga, kami naman, tapos na rin kami dun sa yung sa nahiram niya sa amin. So, parehas kaming, kumbaga, wala nang obligasyon sa isa't isa. Kasi parehas kayong may obligasyon sa isa't isa Obligasyon ng kliyente na magbayad, obligasyon ngayon yung nagpautang na maningil. Di ba? So, parehas na kayo ngayong walang wala nang isipin, di po ba? So, ang sagot po, diretsang sagot is sa dalawang venue po yan. Okay? Kung saan po naka-address yung nanghiram at kung saan po naka-address yung nagpahiram.
Okay po, sana po nakatulong no itong ating munting video para masagot po yung katanungan po ninyo. Ngayon, instead po no na ganyan aantayin pa natin na maghabla na small claims no, nakipag-ugnayan ho kayo sa kanila no. Kung hindi naman kayo hinaharas, kung hindi naman kayo inaabuso no, kausapin nyo sila, makipag-reconcile kayo, no? Kumbaga maghanap kayo, manghingi kayo ng payment arrangement sa kanila na win-win din. Kasi ganun din naman ang pag-uusapan nyo dun eh. Di ba? Bakit kailangan pang pumunta dun sa ganung pang-aabala na magsasampa pa ng small claims, di ba? So, kausapin nyo na ho sila. Total, magbabayad din naman kayo eh. Di ba ngayon, kung mapupunta ho tayo dun sa mga abusadong online lending apps, talaga hong hindi nakikinig yung mga bugok na yan. Totoo po yan, no? Yan ho ang masakit yan sa mga yan, hindi marunong magpautang. No, kaya po marami ang nagigipit, marami ang napapahamak. Lalo kung yan submitting entity ng CIC. Di po ba? So, instead na yung tao na nanghiram, no, pagkabayad, okay na, ang ginagawa ng mga OLA, hindi eh. Di ba? Hindi natin alam kung ina-update ba nila ang record sa CIC pagka nakabayad kayo? I don't think so. Diba? Ay mga bugok nga eh. Diba? Kaya ako lagi yung sinasabi sa inyo, bago kayo manghiram, no? Or hindi ho lahat, ang dadaan sa feeds nyo or sa wall ninyo, hihiraman po ninyo. Gawin po natin yung ating due diligence. Reviewin natin. May mga reviews po yan eh. May mga comments doon. So, pagka may nakita na kayong mga hindi magagandang nakasulat doon, red flag yun, huwag nyo nang hiraman. Mas mahina pa, manghiram kayo sa tao. Di ba? Di kaya sa bangko. Di ba? At least doon po sa bangko, malaki-laki na may hiram nyo, equal portion pa yung amortization at ini-explain sa inyo yung obligasyon ninyo. Hindi kaya sa mga bugot abusadong online lending apps, bigla-bigla na lang po nagpapadala ng pera. No, so yun lang ho ang aking magiging payo sa inyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.